DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Wednesday. Ngayon po ay Miyerkules, 7 ng buwan na Agosto. At huling araw na sa... hindi pa. Ayan ano pa lang Ayan. At welcome po sa DILG, sa DZRH Break Time. Ito ay lingkod, Deo Macalma. Maliban sa akin, makasama natin sa ating programa, siyempre ang Director po ng Public Affairs and Communication Service ng DILG. Wala iba kundi si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon, Director Eva. Magandang hapon po, Lakay Mayor, magandang hapon Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Sa ngalan po ni Secretary Benhur Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba, ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ng ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website, DZRHnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At siyempre, Director, bago sa ating mga bisita at mga talakayan, abay tumungo po muna tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG USEC. Director. Thank you sa pagpo-promote, sir. Ay, darating ka Tama, dyan. Lakay da Mayor. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At dumaan sa ating mga balita at aksyon. Nagpaalala si DILG Secretary Benhur Abalos sa publiko laban sa fake news kaugnay ng Bataan oil spill. Dahil dito ay magsasagawa na ng weekly briefing ang Interagency Task Force para bigyan ng impormasyon ang publiko sa apektadong lugar ng oil spill. Ayon kay Secretary Abalos, ito ay upang hindi maalarma ang publiko at ipakita ang kahandaan ng gobyerno sa lahat ng aspeto. Samantala, nagbagi naman ng suporta si Secretary Abalos sa investigasyon ng Department of Justice tukol naman sa posibleng paihi system o oil smuggling kung saan inililipat ng mga smugglers ang mga produktong langis sa mga mas maliit na bangka upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis bago ito i-deliver. Pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. kasama sina Philippine National Police o PNP Chief Francisco Marbil at National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Jose Melencio Nartates ang grand launch ng revitalized Pulis sa Barangay Buhay Ingatan Drogay Ayawan o sinasabing RPSB Bida na ginanap sa Camp Bagong Diwa Grandstand noon lang Sabado. Nagpaalala naman ang kalihim sa mga pulis sa pagpapahalaga sa buhay ng tao at tamang proseso ng pag-aresto ayon sa nakasaad sa batas.
Layunin ng RPSB program ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga barangay. Nakatutok din ito sa pagbibigay ng assistance sa live birth registrations, home medical assistance at mga lecture din tungkol sa mga programa ng kagawaran gaya ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program. Pinangunahan ni na DILG Secretary Bernhard Abalos at European Union His Excellency Luc Vernon ang launching naman ng launching of training materials on the protection of women and children and the enhance sa katarungang pambarangay. Sa paglilimbag ng mga training materials ay isang programa ng European Union na sumusuporta upang pagtibayin at gawing institutional ang Justice Sector Coordinating Council sa pamagitan ng mga justice zones upang pangunahan ang mga reforma sa mga kabayanan. At kabilang sa mga dumalo sa naturang launching ay sina DSWD Undersecretary Attorney Emeline Aglipay Villar at Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez. Nakiisa si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. kasama si Mayor Jeannie Sandoval sa pagpapatupad ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas program sa lungsod ng Malabon. Hinikayat ni Secretary Abalos ang mga dumalo na magbayanihan at makiisa sa programa upang makamit ang layunin tungo sa malinis at ligtas na pamayanan. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, dala ng nagdaang bagyong Karina at Habagat, nanawagan rin sa publiko si Secretary Abalos na huwag magtapon ng basura kung saan saang lugar. Pagbibigay diin ng kalihim, kinakailangang mahigpit ang mga local government units hanggang sa mga barangay sa pagpapatupad ng ordinansa sa tamang pagtatapon ng basura. Dapat dito, Director, higpitan ng mga LGUs ang mga kabayan natin nagtatapon ng basura. Samantala maring kinundina ng DILG ang pananambang at pagpatay kay South UP Maguindanao del Sur Vice Mayor Roldan Benito at isa nitong security detail. Biyernes ng hapon ng tambangan ang Vice Mayor sa Sitio Linaw, Barangay Pandan. Dahil dito inatasan na ni Secretary Benhur Abalos ang Philippine National Police na magipagtulungan sa militar para tugisin ang mga salarin. Nagpabot naman ng pagkiramay at panalangin ang DILG para sa pamilya ng mga biktima. At nangako ang kalihim na gagawin ang lahat para makamit ang hustisya kasabay ng hiling sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad kung merong impormasyon na makatulong sa mabilis na pagresolba sa nasabing krimen na pananambang sa Vice-Alcalde. Grabe, Director, ha? Mukhang may kinalaman na kayo ito sa darating na eleksyon na. Maaga pa. Kaya nga ha? Kaya lang ang dami na nangyayaring karahasan. At yan ay ilan lamang sa balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, Director, ay makasama natin ang ilang lokal na opisyal ng pamahalaan para alamin natin ang kanilang mga ehemplong programa sa pagpapanatili ng paggamit ng wikang Filipino sa kanilang serbisyo publiko. O nga pala, ano ha? Buwan ng wika, Lakay Mayor. Ngayong buwan ng Agosto ay buwan ng wika. At yan ay tatalakay natin sa aming pagbabalik dito po sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG
balita at aksyon. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DCRH sa Break Time. At Director Eva ngayong buwan ng wika ay makasama natin ang dalawang lokal na pamahalaan, lokal na opisyal na nagkamit ng komisyon sa wikang Filipino Selyo. Ayan, meron palang ganyan KWF Selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ngayong taon. Tama ka dyan, Lakay Mayor. Ang Komisyon sa Wikang Filipino Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ay taunang pagkilala para sa mga ahensya at lokal na unit ng pamahalaan na sumusunod sa implementasyon ng kautosang tagapagpaganap bilang, eto na tayo, 335 o Executive Order 335 at sila ay nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika sa serbisyo publiko. Sa hapong ito ay kilalanin natin ang dalawa sa mga lokal na pamahalaan na nagkamit ngayong taon, Lakay Mayor, ng pagkilalang ito. Atin pong makakapanayam sa hapong ito si Mayor Henry Lutao. Magandang hapon po, Mayor, ng Marilao, Bulacan. Sila ay nagkamit ng ikatlong antas ng 2024 Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko. Makakasama rin natin, Lakay Mayor, si Ginoong Manuel Garcia. Siya naman ang tagapangulo ng Lupon ng Wikang Filipino ng Santa Rosa, Laguna. Sila naman ay nagkamit ng ika-4 na antas sa 2024 Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko. Magandang hapon po sa inyo, Mayor at Mayor Henry Lutao ng Marilao at Ginoong Manuel Garcia ng Santa Rosa, Laguna. Magandang hapon, Mayor Henry. Ayan, kumusta po kayo? Yes. At, Magandang hapon din po, Lakay Deo Macalma at sa mga taga-subaybay po ng ating programa. At Sa ating attorney Bakay. Magandang hapon po. Magandang hapon. Okay, take it away, Director. Opo. Ang Marilao pala ay awardee, ha? Opo. Ang Marilao po ay nakatanggap, Mayor, noong nakaraang taon ng ikalawang antas sa Selyo ng Kahusayan sa Serbisyong Publiko. At ngayong taon ay ikatlong antas na kayo. Umangat sila, Lakay Mayor. So gaano po kahalaga para sa inyong bayan ang makatanggap ng ganitong pagkilala mula sa Komisyon ng Wikang Filipino, Mayor? Yes. Siyempre po, isang karangalan para po sa amin na maggamit ng antas 3 sa Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko. At ito po ay magsisilbing inspirasyon upang mas mapalawig pa po namin ang paggamit ng wikang Pilipino sa pamahalang bayan ng Marilao bilang wika ng serbisyo publiko.
Ayan na, yung bang paggamit nyo ng wikang Filipino, Mayor Henry, ito ba ay parang pampanitikan ba yan o pambalarila? Hindi naman po. Pang araw-araw po, pang-araw lakay po, mayor. May mga programa, Mayor Henry, na o pulisya o proyekto ba ang inyong bayan sa Marilao para mapanatiling buhay ang inyong bayan ang diwa ng paggamit ng wikang Pilipino? Eh, dyan sa Bulacan, dyan nang galing siya na Francisco Balagtas na talagang nagpasikat ng Tagalog, wikang Pilipino ngayon na Mayor. Yes, opo. At upang patuloy na bigyang buhay ang diwa ng paggamit ng wikang Pilipino sa bayan ng Marilao, ay taon-taon po nagkakaroon kami ng mga patimpalak. Nagdaraos po kami ng mga patimpalak sa spoken word poetry sa wikang Pilipino. At tuwing buwan ng wika. At ngayong taon pong ito, magkakaroon naman po kami ng patimpalak sa pagtatalumpati at pagsulat ng mga sanaysay. Yan po yung mga nakalatag naming programa para sa taong ito. At pagdating naman po sa mga polisiya ng aming pamahalaan, ay meron po kaming kapasyahan na nagtitibay sa paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensiya sa pamahalang bayan ng Marilao. At bukod pa rito ay opisyal na ginagamit ng ang naka-Pilipinong ulong sulat o yung po tinatawag nating letterhead sa aming mga tanggapan. Nakapaskil po sa Pilipino misyon at bisyon, gabay ng mamamayan at mga pangalan ng bawat tanggapan sa aming bahay pamahalaan. At dahil po dito, naging katuwang din po ng pamahalang bayan ng Marilao sa pagpapabatid sa mga gawaing pangwika ng komisyon sa wikang Pilipino, at patuloy din kaming nagdaraos ng palihan o yung po tinatawag nating seminar sa paggamit po ng wikang Pilipino sa mga korespondensya sa mga opisyal na binababa po namin hanggang sa mga barangay. Halos puro Tagalog na po ang aming korespondensiya sa pagtugon sa mga liham ng aming mga barangay. Matanong ko lang ulit, Mayor Lutaw, tuloy pa ba ang mga balagtasan dyan sa Bulacan? Lalo sa inyo sa Marilao. Dati usong-usong, pati may mga... Dito po sa amin, sa bayan ng Marilao, hindi na po ganun pero sa bayan po ng Balagtas ay nadidinig ko po na tuloy-tuloy pa din po yung kanilang balagtasan po doon. Ayan na, pati sa radyo nun, Director Eva, meron kayong may ganun. mga paligsahan ng balagtasan noong araw. Sa kanila daw po ngayon, lakay Mayor, spoken poetry na daw sila. Nako, makabago. Makabago. Mamaya magsasampol si Mayor ng tula. Nako. Ayun. Mayor, maibahagi nga po natin sa ating mga tagapakinig. Bakit po importante ang paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko? Para po sa akin ay mahalaga ang paggamit ng Pilipino bilang wika ng serbisyo publiko dahil ito ay katapat ng isang mahusay na paglilingkod. Ito ang ating pambansang wika na ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. At sa paggamit po ng wikang Pilipino ay mas maiintindihan po ng ating mga nasasakupan ang mga binibigay at ibinababa na tulong at serbisyo ng pamahalaan. Lalo na sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Kaya ganun po siya kaimportante para sa akin na wikang Pilipino yung gamitin po natin. Mayor Henry Lutaw, ano po ang mayor payo ng lokal na pamahalaan ng Marilao sa mga kapwa lokal na pamahalaan na isa mapabilang sa mga kwalipikado sa selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ng komisyon
sa wikang Filipino. At ang mga nananalo ba rito, meron din bang gold medal? Meron din po. Meron pong din. tropeo. Tropeyo. tropeyo daw naman, nakalagay. oo. Ginaganap po yung awarding nito o yung pagbibigay ng pagkilala doon po sa Metropolitan Theater. Yan po sa Manila. Aba. Sikat, galing. Oo. So ano yung advice? Teka muna, English yan. Ano pa inyong may papayo ngayon na Mayor sa ating kapalukan na pamahalaan para magkamit din ng ganitong selyo ng kahusayan. Kahusayan. Ayan. Ang may papayo ko sa mga kapwa ko lingkod bayan na nagnanais po na mapabilang sa selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ay simulan ninyong gamitin ang wikang Pilipino sa inyong paglilingkod tulad sa mga opisyal na transaksyon, kalatas at mga liham. Tulad ng pamahalang bayan ng Marilao, nagsimula rin po kami sa Antas 1 tungo sa Antas 3. Ito ay sumailalim na ang mga Marileño ay patuloy pa rin ang pagpapahalaga sa ating wika sapagkat ang aming taon ng pagdaraos ng mga patimpalak ay kanilang ninalahukan. Kaya sana po tayo mga Bulakenyo na pinagmulan ng ating Makatang Francisco Baltasar ay huwag bibitaw sa pagtataguyod ng wikang Pilipino. Yan. Ayun. So, salamat po, Mayor. Ngayon pong selebrasyon ng Buwan ng Wika, meron pa po ba tayong maidadagdag na mensahe para po sa ating mga kababayan? Sa akin pong mga kababayan, lalo tigit sa bayan po ng Marilao, ang kahalagahan ng ating wikang pambansa, lalo na ang pagpapatuloy ng paggamit nito ay dapat nating maisulong, lalo na sa mga kabataan ngayon. Alam po natin, yung mga kabataan natin ngayon, hirap ng umunawa, lalo na sa malalim at may talinhaga na mga kataga ng ating sariling wika. Atin pong ipakilalang muli ang ating wikang halos hindi na napapansin sa araw-araw, tulad ng mga katagang dalisay, mga katagang takip silim, at yung mga katagang dapit hapon. Tayo ay magtulong-tulong upang maisulong natin ang paggamit ng wikang Pilipino bukod pa sa ating kaalaman sa mga wikang banyaga. Dahil tulad nga po ng tanyag na katagang binigkas ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang hayop at malansang isda. Ayan. Maraming Matalinhaga salamat. si Mayor. Oo. Ayan. Kala ko magsasampol ka ng tula, Mayor Henry. Kailangan mo daw pumunta Sa doon susunod na kay po. Mayor Sa susunod. para makapanood doon sa Oo kanilang nga, spoken poetry, paligsahan. Ayan, tagal na hindi nakakarinig ng ganyan, ha? Maraming salamat po, Mayor Henry Lutaw ng Marilao. At mabuhay po kayo. At muli, kami po ay lubos na buwabati sa inyong panalo ng pagkamit ng komisyon sa wikang Filipino, selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ngayong taon. Maraming salamat po at magandang hapon na Punong Bayan. Punong Bayan. Ayan. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, salamat, Lakay Deo Mayor. Macalma at Attorney Bakay sa pagbibigay ninyo ng panahon para naman po maiparating natin sa ating mga kababayan. Hindi lang po dito sa bayan ng Marilao, kundi sa buong bansa na meron po mga ganitong klase ng pagkilala at parangal na ginagawa ang ating pamahalaan para po mapaunlad pa ang wikang Pilipino sa buong bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Lakay Deo at Attorney Bakay. At pagbati na din po sa ating kagalang-galang na Secretary Ben-Hur Abalos para po sa ganitong makabuluhang programa ninyo. Wala pong anuman, punong
Bayan Henry Lutaw ng Marilao, Bulacan. Parang pati tayo, hirap mag ano nang Sabi mo kasi na kay Mayor, pampanitikan lang to. pampanitikan ha. At ngayon, Director Eva, dumako naman tayo sa Santa Rosa. Ayan. Makakapanayam natin si Ginoong Manuel Garcia, ang siyang tagapangulo ng lupon ng wikang Filipino sa Santa Rosa, Laguna. So, magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Ginoong Manuel Garcia. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon, Ginoong Manuel Garcia ng tagapangulo ng lupon ng wikang Filipino. Di yata papasok pa si Nakamute. Ayan na, Nakamute siya. Magandang hapon po, Ginoong Garcia. Nakatahimik yung kanyang Ayun na. nakapinid ang kanyang mikropono. Ano ba mikropono sa wikang Filipino? Di ba mikropono? Mic na lang. Mic na lang. Ayan na. Mukhang naayos na Ayan, po. okay. Take it away, Director. Opo, magandang hapon po, Ginoong Manuel Garcia, ang ating tagapangulo ng lupon ng wikang Filipino sa Santa Rosa, Laguna. Ang una po nating katanungan, sir, ay ang Santa Rosa po ay pang-apat na beses nang nakatanggap ng selyo ng kahusayan sa serbisyong publiko mula noon pang bago mag-COVID 2019. Galing sa Antas 1, ngayong taon ay Antas 4 na. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano napanatiling buhay ng inyong lungsod ang diwa ng paggamit ng wikang Filipino? Sir? Ang katotohanan po niyan ay ako po ay nasa planning. Ang trabaho ko po ay sa planning po sa City Hall. Nagbigay po ng ang DILG ay nagkataon po na ako po ay dating Filipino teacher po. Kaya pala. High school. Ayun. Kaya po nung tinuro na lang po ako. Pero tinignan ko po yung kung gaano kahirap yung aking tatahakin kasi po iba po yung city government, malawak. Saka siyempre mga opisina, ang dami. Tsaka kalimitan, di ba yung ating parang ang focus nila kailangan English. Pero yun po ay aking tinanggap nang ako'y sabihan po na aming noon po ay si Dan Fernandez po yung aming alkalde. Binigyan naman niya ako ng tulong na puntahan lahat yung mga departamento. At isang malaki pong naitulong sa amin ay yung pagpunta namin sa Mandaluyong. Kasi awarded po yung Mandaluyong, kami hindi pa po. So nakita ko po doon yung mga ginagawa nila. Nagkaroon ng visit, nakausap namin si Mayor, si alkalde nila. At doon na po nagsimula na inumpisan ko po na ayusin yung aming sariling yung aming gagawin. So, ang nangyari po noon ay nagpatawag po muna kami ng tulong sa lahat ng mga tanggapan para makatulong din sila. At yung pong isa pong ginagawa din po ay yung tinatawag na meron pong parang mga training. Pero yun po ay mga ilang araw lang. So sinimulan po namin yon. Tama po kayo, pandemic. Pero nagkaroon kami ng pagkakataon na sa madaling panahon kasi ay nabigyan agad kami ng selyo ng kahusayan sa wikang Pilipino. At yung kung paano namin ito napanatili, sa suporta po kasi siyempre po yan ng alkalde kasi nung namumuno. Nagkataon na very supportive yung aming alkalde
at yung aming mga kasama din. Mahirap po, pero dahil po sa pagmamahal ko rin sa Pilipino at gusto kong mabigyan ng karangalan ang lungsod ng Santa Rosa, kaya patuloy po kami na talagang sumasali sa lahat ng panahon kahit po nung pandemic. Ayan. Ang susi po diyan, kasi ang susi po siguro dahil sabihin natin yung pagmamahal ko sa wika at yung mga kasama ko may pagmamahal din po sa wikang Pilipino. Ayan. Ginoong Manuel Garcia bilang guro ng araling Pilipino. Ayan. Bakit po importante ang paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko? Ayan. Ito ba nakatulong ng malaki sa pagpapaunlad ng pagkakakilanlan ng ating mga mamamayan? Maganda pong tanong yan. Ang totoo po nito, yung pagbabago din ng ating edukasyon ngayon, Opo. parang nawala na yung pagmamahal sa wika. Kasi nagkakaroon tayong interest na English. Ang sinasabi po dito, dapat wala naman pong problema kung anong mag-English ka. Pero paano mo malalaman ang galing ng mga Pilipino, ang ipinaglaban ng mga Pilipino sa kalayaan kung di mo pag-aaralan ang wikang Pilipino? Sample po, nung panahon namin, katulad po ninyo, abogado, kayo po pinapahingan na po kayo, sir. Nung pampanahon na yon, si Sir Deo Macalma, ang itinuturo po yung Ibong Adarna, yung mga sinulat ni Dr. Rizal ng No Limitangere. No Limitangere, El filibusterismo. Na yun po, pag tinuturo mo yun sa mga bata, nakikita mo yung pagmamahal sa bayan. Ang nakita ko ngayon dyan sa ating panahon ngayon, parang wala na po yung sistema dahil nga po sa laptop na lang tsaka mga ang binabasa. Gadgets, oo. Ang nangyayari po dyan, ako po ay matagal na rin ako po talaga ay mahal ko yung wikang Pilipino. Sabi ko nga, balang araw, ang ibang bayan, ang ibang bansa, ay pag-aaralan ng ating wika. At nangyayari po yan. Alam niyo po ngayon, may mga guro na tuturo na ng Pilipino. At yung iba nagagalit na tinuturuan sila yung ibang bansa. Bakit? Bakit daw pag-aaralan? Yun ang importante. Kasi ang Pilipino, punta sa ibang bansa, hindi na kailangan mag-aral ng Ingles. Kasi magaling talaga ang Pilipino, ang mga Pilipino. Pero pagka yung tuturo sa atin sa Ingles, maaaring magaling ka, hayos ka. Pero paano mo pakikilala ngayong bayan na hindi ka marunong mag-Tagalog? Ayun ang importante po. Opo. Yung puso mo sa wika at wikang Pilipino ay makikita kung minamahal mo at binabasa yung mismo tayo. Ayun. So, Sir, Ginoong Garcia, na ngayon at nakaabot na po kayo ng ika-4 na antas, ano po ang magandang naidulot ng paggamit ng Santa Rosa LGU or lokal na pamahalaan ng wikang Filipino sa inyong serbisyong publiko? Maaari niyo po bang ibahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig, sir? Sa kabila po ng talagang pinakamahirap yan, pero ang Santa Rosa po, dahil nga po kailangan yung nanunungkulang mga alkalde, mga konsehal, ay suportado, talagang tuloy-tuloy po yan. Kasi yung tulad nung sa mga usapan, matutuwa kayo sa aming mayor pagka po yung English, tatanungin niya ako, Manny, ano nga pala yung sa Pilipino? So, ang ibig sabihin, ma'am, yung aming nanunungkulan ay talaga sumusuporta dito sa amin sa selyo ng kausayan. Pangalawa po, yung binibigay po ng civil service, yun po, English tinagalog po namin. Aba. Kaya yung nandun po, kasi pag English, sa totoo lang, ang English madali naman Pero pag binasa mo sa wikang Pilipino, may puso, may damdamin. Yung pong aming charter doon ng
talaan ng mga lahat ng mga babasahin. Dati po yun, Ingles. Mhm. Hindi naman po inaalis ang Ingles. Lakayan po natin yung Pilipino na handong pa rin yung Ingles. Mhm. Kaya nakakatuwa na kapag nababasa nila, yung pala ibig sabihin. Yung po aming gabay ng mamamayan ay sa Tagalog din po. Ayun. Kasi mas madali nilang malaman eh. Oo. Mhm. Mahirap nga lang, siyempre, ang Oo. nangyayari meron po silang mga ayaw, may ganyan. Oo. Tsaka yung lang tanggapan po namin, lahat po ng tanggapan namin ay nasa Pilipino. Ayan. Mhm. Katulad na naman ng... Sila yung tumututol sila, pero nakikita nila yung mas madali. Mas madali yung takbo ng mga tao kasi alam nila kung saan pupuntahan. Ayan. At saka malalim pero tama nga naman. Opo. Ang Filipino halimbawa ng chair, ayan, salumpuit. Ayan, di ba? Ayun. Medyo mahaba, pero Mahaba. malalim nga, sir eh. Pero Ginoong Manuel Garcia po, ngayon po kayo ay nakaabot na ng 4 na antas na panalo. Ano po, galing antas sa 4 na kayo. Ano ay may pahay ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa sa mga kapwa-lokal na pamahalaan na nais ding mapabilang at magkamit din ng selyo ng kausayan sa serbisyo publiko ng komisyon sa wikang Pilipino, Ginoong Garcia, sir? Tutuwa po ako din sa inyong tanong sapagkat magmat wala yung aming alkalde at saka visit, sila. Alam niyo po ba na ngayon po ay pinalawak na po namin, ako po, nagsasanay na ako, yung PUP po ay baka sa taon, Santa Rosa, ay magkaroon na po ng selyo. Oh. Kasi po yun, ay inakay ko po sila. Ang DepEd Santa Rosa din po, sa Division Office, ay tinutulungan ko rin po na sila ay magkaroon ng selyo ng kausayan. At ang mga barangay po, meron na rin po kahit mga barangay. At katuwa nito, parang merong isang nakapasok na sa amin agad din na mabibigyan yata din ng pagkilala. At ang buong lalawigan po ng Laguna, nagkataon po kasi na ako po ang Laguna administrator ng buong market sa buong Laguna. Inaya ko rin po yung lahat ng bayan sa lalawigan ng Laguna. At sila ay sumunod na sabi nila itulungan ko sila. Hindi po doon natatapos. Napakahirap po talaga kasi ang dami yung mga sabi-sabi nila, bakit yan yung ginagamit. Pero pagka naman yung sabihin natin, hindi po ito sa akin eh. Hindi rin po ito sa sino man. Ito'y para sa pagpakilala natin ng Pilipino, ang wikang Pilipino ay talagang siyang mag-uugnay sa atin. Kahit anong sabihin po natin. Totoo lang, yung mga halimbawa ho, di ba, meron tayong mga mura. Pag nagmumura, hindi ba Ingles, walang kwenta, walang dating. Pero pag minura ka na sa Tagalog, patayan po yan, di ba? Ganun kaganda yung ating wika. At kaya tayo nagkakaintindihan, sa totoo lang, ang mga ibang bansa ay nag-aaral ng ating wika. Bakit? Para matutunan ang kultura at magkaroon sila ng negosyo. Tayo naman, nag-aaral tayo ng Ingles. Para saan? Ang galing natin. Ayun. Manny Pacquiao, Senator, hindi naman nag-aaral ng pero tinan nyo nung dati. Pero ngayon, ang puso ng Pilipino ay buhay. Kahit anong lahi, dahil tayo Pilipino, tinatanggap tayo at minamahal. Ayun. Yun po yung nakikita ko po. Ayan. So, Lakay Mayor, Okay. ramdam natin ang marumdob na pagmamahal ni Ginoong Garcia sa wikang Filipino. Ngayon pong selebrasyon ng Buwan ng Wika, ngayong buwan ng Agosto, sir, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Bali, dahil ako isa rin pong ama at ako'y naging guro na hindi man pwedeng palitan ang pagiging guro mo at ang mga magulang ay guro din naman, ay talagang hinihimok ko namin ang itong aming barangay at naisama pa sa iba na ang wika natin ay dapat hindi natin maimutan. Sapagkat yan ang magiging problema natin, lalong-lalo na ngayon po nakikita namin yung ating pag-aaral ay parang wala nang basehan ng pag-aaralan ng wikang Pilipino. Pero tulad ng sabi ko nga po, itong celebration namin ng Buwan ng Wika
hindi lang po ito namin sineselebrate mga kasama ng isang buwan. Isang taon po kami. Meron po kaming mga tawag dito, yung paligsahan na ginagawa para yung mga kasamahan namin ay nariyan din. At sinusuportahan po yan ng aming mahal na alkalde, Abing Arcillas, si alkalde namin na Arnold Arcillas. Mahirap po talaga, pero wala naman pong madali sa mundo. Opo. Lalo kung pagmamahal sa bayan, ating unahin. Maraming salamat po, Ginoong Manuel Garcia, ang tagapangulo ng Lupon ng Wikang Pilipino. Mabuhay po kayo at maraming salamat at magandang hapon. Kabigan, Maraming din po salamat sa inyo. opo, Mabuhay din po kayo. mabuhay po kayo, sir. At yan, Director Eva, ha? Ang mapagmahal sa wikang Filipino. Ayan, guro ng araling Pilipino, Ginoong Ginoong Manuel Garcia. Baka pangalan pa rin dating presidente, Oo nga ha? po eh. Manuel Garcia, ha? At sa ating pagbabalik, attorney, ay ating sasagutin naman ang ilang katanungan ng ating mahabayan sa DILG. Matapos lang po ang ilang mga paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mission program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Break time! Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time! Nagbabalik ang DILG sa DCRH break time. Ano bang Tagalog ng break time? Oras pang merienda? Malapit. Ngayon po ay dumakas sa ating DILG Connect ay ating bigyang pansin na attorney, ha? Director ang katanungan na ating mahabayan sa DILG. Ayun. Lalo siguro sa ayuda, ano po, ayan. Opo. Eto, tama ka, Lakay Mayor. Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG. Nako, itatanong ko lang po sana kung magkano ang financial assistance na pinamimigay ng AKAP. Oh. I heard po na 6,000 pesos po dapat. Pero, eto, 1,500 na lang ang natira sa aming mga beneficiaries. Kasi, binawasan pa po ng LGU namin dahil ibibigay daw po sa ibang hindi naka-avail. Wow, maganda yan, Director. Ngayon, at upang bigyan tayo ng kaukulang kasagutan o paglilinaw tungkol sa concern na ito, atin pong makakasama sa hapong ito ang Department of Social Welfare and Development or DSWD spokesperson and Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group, Ma'am Asek Irene Dumlao. Magandang hapon po, Ma'am Asek. Deo, Ay. magandang hapon din po, Director Eva. Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Naimbang nga malam kinyayo. Ay, naimbag nga malam. Maase ka Irene Dumlao. Napintas nga Ilocano at na ito eh. Take it away, Director. Ayun po. Ma'am Asek, ano po ba ang ayuda na sa Kapos ang Kita program? Ano po ba itong AKAP na ito? Magkano po ang tulong pinansyal na binibigay sa ating mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng programang ito? Well, Director Eva, ang tulong na nanggagaling po sa programang
AKAP or yung Ayuda sa Kapos ang Kita program ay isa po sa mga ibinabahaging tulong ng DSWD para sa mga sektor na kabilang dun sa tumatanggap ng minimum na sahod. May pagkakatulad po ito sa assistance to individuals in crisis situation na kung saan namamahagi po tayo ng tulong pangkain para sa medikal, para din po sa pangpapalibing at pinansyal. Ito pong tulong na ito ay ibinabahagi natin nang sa gayon matugunan ng ating mga benepisyaryo yung kanila pong pangunahing pangangailangan sa gitna po ng mga hamon na pang-ekonomiya kagaya nga po ng inflation. Ito po ay para matustusan yung kanilang pangangailangan kahit pa po sila ay tumatanggap ng minimum na sahod. At gaya nga po ng nabanggit ko, may pagkakatulad po ito doon sa AIX program na ipinapatupad po ng ating ahensya. Ayan, Asek Irene Dumlao, ayan na. Maulitin ko lang po yung concern dito. Magkano ba talaga ang financial assistance? 6,000 po ba o 1,500 bawat beneficiary? Well, kay Deo, depende po iyan doon sa assistance na inilalapit o idinudulog po sa ating ahensya. Kung yan po ay pang-medical, yan po ay pang-papalibing, o yan po ay para sa pagkain nila, or para naman po sa mga ibang pangangailangan kagaya ng pangbayad po ng kanilang renta sa tahanan na sumasakop po sa ilalim po doon sa pinasyal na tulong. At ito po, ang halaga na ibinabahagi natin ay depende rin po sa isinasagawa na assessment ng ating social workers at depende na rin po doon sa requirements na isinusumiti po nila sa atin. So maaari po na yung tulong ay mag-range from 1,000 to 10,000 pesos. Subject again to the assessment ng social worker. Bawa po na yung tulong, yung pinansyal na tulong o yung assistance ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 pesos, nag-i-issue na po ang DSWD ng guarantee letter na kung saan ito po ay patibay na ang DSWD na po makikipag-ugnayan sa service provider para po mabayaran kung ano man pong expenses na kinakailangan ma-address o matugunan. So, depende pala sa pangailangan na Director Eva. Ayan. Okay, Director. Opo, Ma'am Asek, ang proseso po sa pamimigay ng financial assistance sa mga benepisyaryo ng AKAP, paano po iyon? Paano po sila makakapag-avail? Saan po ang first step? At pwede bang bawasan niya ng LGU, Asek Dumlao, Mama? Kasi yung complaint kanina, binabawasan daw ng LGU. Unang-una po, nais nating banggitin na ang tulong pinansyal na ibinabahagi po ng DSWD hindi po dapat bawasan o kaltasan ng sino man. Ito po ay para sa ating mga benepisyaryo. Kung kaya nga po, kung meron pong ulat hinggil sa pagbabawas ng tulong pinansyal, maaari pong ipagpaalam sa DSWD nang ito ay ating matugunan. Magkakaroon po tayo ng validasyon at kung mapatunayan na meron nga pong naging pagkakaltas, of course the appropriate actions will be done by the agency. Para naman po doon sa proseso, kinakailangan po na magsumite noong mga kinakailangang dokumento para masuportahan po yung hinihingi na tulong. Maaari po kayong dumulog sa ating pong ahensya. Meron din po tayong mga satellite offices na kung saan doon isinasagawa yung mga interview ng ating mga social worker and assessment din po. Ayan. At Asek Dumlao, bukod sa AKAP, ano po ang mga programa o financial assistance ng DSWD na maaari pong i-avail ng ating mga kababayang nangailangan po ng tulong? Gaya nga po nung nabanggit ko kanina, ang AKAP ay may pagkakatulad po sa AIX. So babanggitin ko na po yung assistance to individuals in crisis situation na siyang isa sa mga programa rin po na ibinapatupad ng DSWD para matulungan yung mga kabilang sa pinakamahihirap na sektor at din yun ding pong mga in crisis o yung talagang nangangailangan po ng tulong sapagkat sila ay sumasa-ilalim sa matinding krisis o pangangailangan. Yung assistance to individuals in crisis situation, meron din po yung tulong medikal, tulong pinansyal, pagkain,
tulong pampalibing at iba pang mga support services. Gaya po ng kung kinakailangan po ng psychosocial intervention, dyan din po pumapasok. Muli, kinakailangan po na magsumite ng mga dokumento, mga requirements para po masuportahan yung hinihingi na tulong. Meron po tayong mga iba't ibang mga documentary requirements sa bawat assistance po na hinihingi. At gayon din po, pumunta po sa ating pong crisis intervention unit sa mga offices po natin ng DSWD. Nandun po ang ating mga social workers na mag-i-interview po sa inyo, mag-prepare ng social case study report at mag-a-assess din po ng inyo pong pangangailangan patay na rin sa isinumite nyo pong mga requirements. Pwede pong sakit na cancer o kaya dialysis, ASEC, pwede pong lumapit sa inyo sa DSWD? Tama po iyan, Lakay Deo. Yung pong mga kababayan natin may pangangailangan sa medikal ay maaari pong dumulog sa ating pong ahensya. Nais lamang po nating banggitin na yung pong availment ng mga medical assistance ay again subject to the assessment of our social workers, and once every 3 months po sa yung availment patay na rin po doon sa umiiral natin na panuntunan. However, kung ang pangangailangan po ay para sa hospital confinement, kailangan po ng tulong para mabayaran yung hospital expenses, ang tulong natin ay ipapahatid once every hospital confinement. Ayun. Ma'am, ASEC, nabanggit niyo po kanina yung mga requirements at magpunta sa inyong mga crisis centers para po magpa-assess. Pero yung listahan ng requirements, saan po nila makikita? Saan po mahahanap? May website, Facebook page. Saan po, ma'am? Maraming salamat po, Director Eva, sa pagkatanungan na iyan. Tama po, meron pong official website ang DSWD. That's at www.dswd.gov.ph. Maaari rin din pong bisitahin ang opisyal na Facebook page ng aming ahensya at DSWD Serves. Patagpuan din po kami sa X o Twitter at sa Instagram. Doon po nakapaskil ang aming mga requirements para sa AICS at iba pang mga programa at serbisyo ng DSWD. Naku, maraming salamat, ASEC Irene Dumlao. Buti na naman nakausap po namin kayo, ha? Yes. Ayan, anday palang pwedeng idulog dyan na pwedeng humingi ng tulong sa inyo pong tanggapan sa DSWD. Maraming salamat po, ASEC, at Juste Agina ken naimbag nga malem apo Assistant Secretary, ma'am. Maraming salamat din po, Lakay Deo at Director Eva at sa Maraming DIL salamat. at DSWD para po sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD at sa paanyaya nyo po para sa hapon na ito. Maraming salamat at muli nais nating banggitin na makakaasa ang ating pong publiko sa patuloy na maagap at mapagkalingang serbisyo ng DSWD. Naimbag na malim. Thank you very much, Naimbag na malem, ASEC. Ang pinakamagandang Assistant Secretary, ayan, Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat, ma'am, na napintas nga balasang. Ayan. At yan, magandang magandang impormasyon sa ating mahabayan na direktor, ha? Opo. Maraming salamat sa paglilinaw. Punta lang po ang kanilang website, pati FB. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Muli po, sa ngalan po ng aming mahal na kalihim, Attorney Secretary Benher Abalos at ng ating Undersecretary Odilon Luis Pasaraba, maraming salamat lalo na po sa DILG Isabela, pinangungunahan po ni Ma'am PD Cora, fan club nyo yan, Lakay Mayor, na ngayon ay nakikinig. Nanonood. Ay, nakikinig at nanonood. Opo. Ay, mabuhay po kayo dyan sa DILG Isabela, PD Cora Toribio. Ayun. At ako po, si Deo Macalma. Ako naman po, si Eva Bakay. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benher Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa
para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Rate Time.